Ito na mga lods ang latest chapter ng ating manhwa. Ang masasabi ko lang napakaganda ng chapter na to, kaya wag na natin patagilan pa. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, para update ka sa bagong recap. Maraming salamat na rin sa'yo. Bago tayo magpatuloy, introduction muna tayo. And when you need it, baby, just jump under the covers. Nagpatuloy ang kwento kung saan, sa isang biglaang pag-atake ng espada ang paparating mula sa kawalan. Parang tunog ng hangin na napunit. Ngunit na-block ito ni Yunan, kasabay nito, may dumaan na ibon kay Yunan mula sa kanyang ulo. Nang bumaba ito, napaka-astig ng datingan at mukhang malakas. Samantala ang ating bida naman, ang panginginig sa kanyang paghawak ay ang pinakamabigat na naramdaman niyang vibration mula sa sinuman sa Mantis Sect. Sinabi ng Blood Master, "Na-block mo yun. Kung ganoon, ikaw yata ang may kagagawa ng pagpatayan dito." Tahimik na sumagot si Yunan habang nakatingin sa harap. Pareho ang kanyang mga katangian sa Blood Master mula sa Jinpyeong County. Halo ng itim at pulang buhok, isang dugong red na martial uniform, at mga dugong mancha sa kanyang labi. Naglalabas siya ng masamang aura mula sa buong katawan, pati na ang bakal na espada na hawak niya. Naalala ni Yunan kung saan. Sa isang flashback, makikita natin na nakatayo si Yunan habang palapit ito sa kapitan na tila may kailangan itong malaman. Nagtanong siya sa kapitan patungkol sa Blue Warrior. Tinanong ni Yunan si Majin. "Blue Warrior, tama." Ang kapitan ay lumingon kay Yunan habang nakangiti at parang masaya ito sa katanungan. Tumugon siya kay Yunan. 5. Habang nakataas ang kamay, sabay nagsenyas ng daliri. Habang si Yunan naman ay sabik sa gustong marinig na sasabihin ng kapitan, sinabi na nga ni Mujin. "Kung makakapatay ka ng 5 sa mga Blood Demon Sword, kahit anong edad mo, kikilalanan ka bilang isang Blue Warrior." Bagamat syempre, sinabi ito ni Majin ng pabiro. Hindi madaling hanapin ang Blood Flame Sect. Naging seryoso bigla ang ating bida sa narinig mula kay Majin. Samantala, lumipat ang eksena sa kasalukuyan. Makikita natin si Yunan habang hawak ang scabbard, alerto sa posibleng mangyari. Kaharap niya ang isang lalaking mukhang aswang, pula ang buhok. Nakatayo ito sa harap ng ating bida, taas noo at pinagmamasdan si Yunan, na parang minamaliit siya, habang hawak nito ang kanyang espada. Bigla siyang napatingin sa kanyang espada na parang may mali dahil sa anyo nito. Habang ang ating bida ay nagsabi habang nakatingin sa parang sira-ulo, sabi ni Yunan. "Napakaswerte ko naman." Samantala, ang ating bida ay bigla na lang naglabas ng lightning aura na kumikinang. Bakas sa kanyang mukha ang pagkasabik. Sinabi ni Yunan sa mukhang aswang na minamaliit siya. 3 na lang ang natitira. Upang maging Blue Warrior, kailangan niyang pumatay ng 5 Blood Demon Sword, at 3 na lang ang natitira sa mga ito. Bigla na lang nagulat ang lalaking mukhang aswang. Habang nakatingin ito kay Yunan, makikita sa kanyang reaksyon ang pagkalito, pagkainis, galit, o baka natatae, ewan ko, ay comment nyo na lang sa baba at pag-usapan. At ayun na nga, parang mag-uumpisa na silang maglaban. Makikita ang matinding pressure habang paikot-ikot sila, parehong nakatitig sa isa't isa, nakaalerto sa posibleng atake, at pinapakiramdaman ang bawat galaw. Hindi naghintay si Yunan. Isang puwersa ang nagtipon sa kanyang mga binti. Isang malakas na tunog ang sumunod at nawasak ang sahig dahil sa matinding puwersa mula sa ating bida. Lumikha ito ng pagsabog at nagsitalisikan ang mga bato dahil sa impact. Habang ang lalaking mukhang aswang ay nakatingin lang sa ating bida tila namamangha ito sa nasasaksihan, biglang sumugod si Yunan ng napakabilis patungo sa kinatatayuan ng Blood Demon Sword. Naging alerto bigla ang lalaki. Nang hampasin ni Yunan ang kalaban, nasangga niya ito. Ngunit makikitang dahil sa paunang atake, hindi nakapagbigay ng buong lakas ang Blood Master. Bagamat nakapagdepensa siya, malinaw na siya'y natulak pabalik. Nagdesisyon si Yunan na tapusin na ito. Hindi madali ang kalabanan ang Blood Master. Ang mas matagal na laban, mas mababa ang tsansang magtagumpay, lalo na't nasa gitna siya ng Praying Mantis Sect. Galit na galit ang ating bida habang nakatingin ito sa mukhang aswang, tila naghahanda ng malakas na atake. Sa isang iglap, ang isang kislap ng asul na liwanag ang dumaan sa kanyang espada. Sinabi ni Yunan sa sarili habang naghahanda.
Kailangan ko nang tapusin ito. Samantala, napaatras ulit ang kalaban sa mga binibitawang was-iwas ng espada ng ating bida. Nabigla ito sa lakas ni Yunan at hindi makasabay sa bilis ng Lightning Genius. Dati, walang pag-aalinlangan na sasalubungin niya si Yunan. Pero ngayon, iba na. Parang nagiging maingat na ang Bloodmaster kay Yunan. Samantala, habang nasa likod niya ang kanyang espada, halatang magpapakawala ng atake anumang oras, si Yunan sinabi niya sa sarili. Nasa lugar kami ng sekta ng Praying Mantis. Kung magpapatuloy ito, lalo lang bababa ang tsansa kung manalo. Bigla may inihandang atake ang kalaban. Biglang may kung anong lumalabas sa kamay ng lalaking mukhang aswang, tila isa itong dark magic. Habang si Yunan ay nagsabing pasiga sa kalaban ng, "Mamatay ka." Pinatagos ni Yunan ang chi na nakatipon sa kanyang kanang kamay, gamit ang spiral palm na porma sayo ng Eternal Blossom Fist. Dito, ito ang realm ng instinct. Ibinabalot niya ang Desolate Sword ng paunti-unti habang pinapalakas ang spiral palm ng Eternal Blossom Fist sa Demon's Light Swift Sword. Pinagsama ito sa espada at binago ang espasyo. Swoosh! Inunahan ni Yunan ang kalaban at nagpakawala ng skill na tinawag niyang Eternal Blossom's Fist Spiral. Sinaksak niya ang lalaki sa dibdib na may kasamang ipu-ipong puwersa. Sa kaunting lakas, tumagos siya sa Bloodmaster ng buo. Ito ang asensya ng Swift Sword. Napa-array sa sakit ang mukhang aswang at nagulat sa ipinapamalas na husay ng ating bida. Ang mga mata ng pangalawang Bloodmaster ay lumaki. Para sa Bloodmaster, si Yunan ay katulad ng isang kamatayan. Habang makikita pa rin sa kamay niya ang isang dark magic. Bilog na dugo ang tumama sa malamlam na hangin. Ha! Ha! Naubos ang kakaibang aura ng Blood Flame Sect. Napasabi si Yunan ng, "Walang hiya ka." Matapos ang atake, bigla na lang naglaho ang lalaki at may mga itim na usok na naiwan sa espada ni Yunan. Parang gumamit ang kalaban ng Cage Bunshin o Kawirimi technique upang tumakas. Ngunit ramdam niya ang mga emosyon ng kalaban. Mababasa mula sa panginginig na dumaan sa espada. Napuno ng galit, biglang nagpakita ang mga kalamnan sa braso ni Yunan nang itaas ang espada nang biglang magpa-follow up ng atake ang ating bida. Sinabi ni Yunan sa mukhang aswang, "Wala nang huling salita para sayo." Napasigaw sa takot ang Blood Demon Sword. Nanlaki ang mata nito at napagtanto niyang, "Katapusan ko na." At ayun na nga, pinakawalan na ni Yunan ang atake, isang matinding pagwasiwas ng espada, direkta sa leeg ng kalaban at tinaga ang leeg ng Bloodmaster. Pinugutan niya ito ng ulo na naging sanhi ng pagkaputol ng ulo ng aswang. Habang bumabagsak ang ulo ng aswang sa lupa, nakanganga pa rin ito at nabigla. Ang ating bida naman ay cool pa rin ang dating habang umuulan ng dugo sa kanyang paligid. Nahulog ang ulo at katawan ng Bloodmaster sa lupa, na akala mo'y napakalakas na kalaban na kung titingnan ay pwede na siyang pumalit na bida sa kwento dahil sa dating ganito kanina, pero hindi ito pinansin. Habang inilalagay niya ang Desolate Sword sa kanyang tagiliran, kumalat ang dugo mula sa kumikislap na talam. Samantala, binaling ng ating bida ang tingin sa mga natitirang disipulo. Sabay sabi, "Tapos na ang paglilinis." Natakot bigla ang mga lalaki, nayanig sila sa takot, at hakma silang tatakbo. Napasigaw pa ang isa sa kanila sa takot. Humarap sa kanila ang Lightning Genius, papalapit ito habang makikita ang matinding aura na bumabalot sa kanya. Nagdulot ito ng matinding panik sa mga lalaki. Sinabi ni Yunan sa kanila, "Huwag niyo nang subukang tumakas." Mahina niyang sinabi, parang mga bihasang gumamit ng silent steps, ang mga tumakas na kasapi ng Mantis Sect ay huminto. Si Yunan ay tumingin ng nakakakilabot sa kanila. Samantala, ang mga lalaki ay nagpapawis ng matindi sa takot, na parang matatae na. Ang isa naman ay tumalikod na lang, nagbabaka sakaling makalusot. Ang boses ni Yunan, na walang anumang chi, ay lubos na nagpakontrol sa Mantis Sect. Pinutol ni Yunan ang karatula ng Mantis Sect sa harap ng lahat ng tao sa Yano County. Habang may ilan na nagdiriwang at tinitinag ang nabasag na karatula, ang iba ay umiiyak, niyayakap ang mga patay nilang mahal sa buhay. 12 ng mga katawan ang natagpuan sa annex at backyard ng Mantis Sect. Parang sa Jinpyeong County, sa kabila ng mga hindi inaasahang tagumpay, mapait. Pagkatapos ng nangyari, lumipat ang eksena. Makikita ang mga commoner na nagbibigay galang at nagpapasalamat. Sinabi nila, "Oh, magiting naman dirigma.
Maraming salamat. Ipinaghiganti mo kami. Tumingin si Yunan pabalik, dala ang isang malaking sako sa kanyang likod. Samantala, habang paalis na si Yunan, isang lalaki ang umiiyak, karga ang anak na babae, at lumapit ito sa ating bida para magpasalamat. Sinabi niya, "Maraming salamat, Ginoo. Natulungan mo ring manahimik ang kaluluwa ng aming anak." Kung naaalala nyo, ang lalaking ito ang tour guide ni Yunan, dahilan kung bakit natagpuan ni Yunan ang lugar at maraming impormasyon ang nakalap ng ating bida. "Salamat, young master." "Salamat po," sinabi pa ng lalaki sa nga tao. Ang pangalan ng Ginoo na ito ay Yunan mula sa Jong family. Huwag ninyong kalimutan ang pangalang ito. Master Jong. Nandito si Master Jong. Matapos tanggapin ang pasasalamat ng lalaki at ng mga taga-bayan, umiwas siya. Nang mag-alok sila ng isang salo-salo upang magdiwang, tinanggihan niya ito, at sinabi nilang gamitin na lang ang pagkain para sa burol ng mga patay. Dahil dito, may ilan na nagsimula ng sabayang binanggit ang pangalan niya na parang minamarkahan ang pangalan sa kanilang mga isipan. Tinanong ni Yunan ang lalaki, "Ang Xian ay teritoryo ng Zhongan sect, hindi ba? Paano ito nangyari?" Napaisip naman ang lalaki, bigla itong naalala at nag-react sa salitang binanggit ni Yunan. Dala-dala niya ang kanyang anak na nakabalot sa shroud. Ang Zhongnan sect ay nakikipaglaban sa Tyrant Sword sect. Ang mga salita niya'y malabo dahil sa kanyang namumutong mata. Pumangit ang mukha ni Yonshin. Ang Zhongnan sect ay nakikipaglaban sa Tyrant Sword sect. Wala siyang narinig na ganitong balita. Tumigil ang pag-uusap. Ang mga imahe at ang mga master ng Zhongan sect ay pumasok sa kanyang isipan. Sa dulo ay ang master ng Tyrant Sword sect, ang siyang nagwasak sa isang pamilya gamit ang aura ng isang absolute master. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit. Tinanong ulit ang lalaki, kailan ito nagsimula? Ang sekta ng Zhongan ay kasalukuyang nasa digmaan laban sa sekta ng Tyrant Sword, tama ba? Ang Zhongan, laban sa Tyrant Sword. Tumogon ang lalaki, hindi ko alam, narinig ko. Iyan rin ang dahilan kung bakit ang mga mandirigmang nagbabantay dito mula sa Zhongan ay nag-impake ng kanilang mga gamit para umakyat sa bundok ng Zhongan. Biglang natahimik si Yunan at napaisip ng malalim. Kinagabihan, lumipat ang eksena. Makikita natin ang ating bida habang naglalakad sa daan, pabalik sa mga kasamahan niya habang bitbit ang sako sa kanyang likod. Napapaisip ito at sinasabi sa sarili, kung ang kalaban nila ay ang sekta ng Tyrant Sword, tiyak na itataya ng sekta ng Zhongan ang kanilang mga buhay. Maraming dahilan para lumaban. Pinutol ng master ng Tyrant Sword sect ang tainga ni Elder Ye Yilsin. Nakaranas na sila ng mga pag-aaway noon. Ngunit ang pangunahing dahilan kung bakit tahimik si Yon ay dahil hindi pa rin niya alam ang dahilan sa likod ng pagkawasak ng Zhong family. Bakit nga ba nanatili ang mga master ng Zhongan sect sa tahanan ng Zhong family noong panahong iyon? Hindi ito natural para sa kahit sino. Biglang sumagi sa isip niya ang kanyang natitirang pamilya, ang dalawa niyang kapatid, at ang mga nagsisilbi sa kanila, sabi pa niya. Wala namang kasalanan si maliit na Haya. Sana'y maayos siyang napoprotektahan ng kanyang tito, si Zhong Jung-san. Napagpasyaan niya na, kailangan ko nang pumunta sa Zhongan. Papayagan rin ako ni Majin. Dagdag pa niya habang naglalakad. Ang 13 Heavens ay isang puwersang kumakatawan sa pinakamataas na lakas sa mundong martial ng mga demonyo. Hindi maiiwasan na makialam ang Desolate Fortress, at ang pagpapabagsak sa mga eksperto ng Tyrant Sword sect ay magdudulot sa kanya ng karagdagang tagumpay. Mayroon na siyang Desolate Fortress bilang kanyang likod, at sapat na ang kanyang lakas sa martial arts para makayanan ang karamihan sa mga mandirigma. Ito ay isang pagkakataon para makakuha ng higit pang kredito. Kailangan ko nang malaman ngayon kung bakit winasak ang Zhong family. Bakit nakipagtulungan ang Tyrant Sword sect at ang Blood Flame sect para lipolan ang Zhong family? Malalaman ito ng Zhongan sect. Hindi ito basta matatapos sa pagkamatay lang ng ilang mga master. Pagkatapos, habang nasa daan, bigla siyang nakaramdam ng isang tao. Biglang tumigil at nagsalita si Yunan ng patanong. Nakakita ba kayo ng anumang bakas ng stealthy demon? Makikita natin ang isang masukal na gubat. Ang mga palumpong na malapit ay kumalabog. May naaninag na dalawang figure na tao na sumagot. Wala pa. Bigla itong lumabas. Mga taga Mount Hua pala. Si Qianju,
ang Heavenly Swordmaster ng Mount Hua Sect, at si Yu Haiyan, ang Hidden Dragon ng Mount Hua Sect. Lumapit ito sa ating bida at sinabing, mukhang hindi ang Mantis Sect. Siguro dahil nakita niya ang pagkawasak ng isang sekta, naging mas magalang si Qianju kaysa noong una. Hindi na niya tinitingnan si Yunan bilang isang promising talent, kundi bilang isang ganap na kwalipikadong martial artist mula sa Desolate Fortress. Sinagot siya ni Yunan, kung ganoon, nakakalungkot. Sinabi naman ng sect leader, impresyonado ako sa iyong sining ng pakikipaglaban. Ang mamumuno ng Radiant Demon Squad sa hinaharap, o maaaring ang leader ng Divine Sword Squad. Parang nakatayo Divine Sword sa harapan ko ngayon. Dagdag pa niya habang nakatingin sa kanyang disipulo. Tiyak, pinalawak nito ang pananaw sa hinaharap ng aming sekta. Nagulat si Yu Haiyan sa pinagsasabi ng master niya. Lumapit ito kay Yunan at nahihiya itong sinabi kay Yunan, bawat beses na maisip ko yung 5-second finger snap, para akong matutamba mula sa kama ko. Unang pagkatalo ko, noong sinabi kong mahina ka at 5 segundo lang ang itatagal mo sa laban natin, mukhang ako pa yata ang naging katawa-tawa. Lahat ng mga seniors at juniors ko, mas matanda sila kesa sakin, ang mga kasabayan ko na nasa ganitong edad, mga low-level martial artist pa, at mababaw pa ang mga kasanayan nila. Samantala, si Yunan ay nagulat rin sa sinabi ni Yu Haiyan. Hindi niya inasahan na sasabihin niyon ng mayabang na tulad niya. Tinanong siya ni Yu Haiyan, paano kung maging magkaibigan tayo? Mukhang interesado ka sa martial arts ng Mount Hua. Hindi malayo ang Guangdong mula Shaanxi. Si Yunan naman ay naguguluhan sa pinagsasabi ng batang ito. Imbes na magpakumbaba, taas noo pa rin ito. Sinagot siya ni Yunan, wala akong dahilan para pumunta sa Mount Hua. Pero kung pupunta ka sa akin, hindi kita pipigilan. Pero sa bawat pagbisita mo, basta siguraduhin mo lang dapat may bago kang dalang sining ng martial art. Si Yu Haiyan, na hindi sanay tanggihan, ay nahirapan ngunit sa huli ay naliwanagan ang mukha niya sa huling salita ni Yunan. Nabusted siya walang masabi si Yu Haiyan sa narinig mula kay Yunan, na parang nabaliktad ang sitwasyon. Lumipat ang eksena sa bahay panuluyan. Nakabalik na si Yunan. Nagulat naman ang mga kasamahan niya sa kanyang pagdating. Napatingin silang lahat. Si Chong ay napasabing, medyo nagbago ang itsura mo. Pumasok na sa loob si Yunan. Sinalubong naman siya agad ni Morrow at sinuri ang katawan ni Yunan. Sinabi niya, nakatanggap ka ba ng sugat sa likod? Maglalagay ako ng gamot, kaya maupo ka na. Samantala, si Kapitan ay nagsalita at tinawag si Yunan sa palayaw nito. Lightning Genius. Ang misyon. Tinanong niya patungkol sa misyon nito. Tahimik lang si Yunan, ngunit ibinaba niya ang bitbit na dalang sako. Nang ibinuhos at tingnan nila ang laman nito, nagulat ang lahat sa nakita. Isang ulo ng aswang ang nakalapag sa mesa. Hindi pa rin nagbabago ang mukha nito, nakanganga at dilat ang malaking mata. Bigla silang napatanong, kasama ba nila ang kulto ng Blood Flame? Sumagot ang kapitan, hindi lang iyon, mayroon din silang Blood Demon Swords. Samantala, si Chong ay lumapit kay Yunan, inaplos ang ulo nito sa kasiyahan, at sinabing, patunay ito na ang nangyari sa Jinpyon ay hindi lamang swerte. Habang si Yunan naman ay no-weirdohan kay Chong. Ang kapitan ay nag-aanalisa sa mga nangyari. Sinabi niyang, hindi basta-basta, isang Blood Master. Kung ganito kumilos ang kulto ng Blood Flame, at bawat sangay ay may isa sa mga bihirang Blood Demon Swords na ito. Dagdag pa ni Majin, hindi ito normal. Isang di kapanipaniwalang pangyayari, hindi pangkaraniwan ng Blood Master. Sumabat si Morrow, hindi ito isang pangkaraniwang sitwasyon. Medyo tumango si Morrow, dapat itong imbestigahan ng maigi, kahit pa ito'y mula sa unorthodox sect o hindi. Ang pagpapalawak ng impluensya ng Blood Flame sect ay isang seryosong issue. Kung nakapag-develop na sila ng teknika hanggang sa magkaroon sila ng Blood Master sa bawat county, maaaring tumaas ang kanilang mga tagasunod. Kung nadagdagan sila, nakakatakot. Tama, murmur si Majin habang ang kanyang peklat sa mukha ay lumala. Nagsalita ang kapitan. Gayunpaman, ang Lightning Genius ay nakamit ang isang pambihirang tagumpay. Parang ang insidente ay palaging nangyayari sa paligid ng ating sekta. Hindi lang iyon, nakayanan mo ito at nadala ang impormasyon pati na rin ang pagsusuri. Magkakaroon ito ng malaking epekto sa mundo ng MERM.
Tahimik lang si Yunan ngunit bigla siyang nagsalita at sinabing, "Mayroon akong gustong iulat," tugon ng kapitan. "Ano iyon?" Sinabi ni Yunan, "Gusto kong pumunta sa bundok ng Jongan." Dito na nagtatapos ang chapter. Mga Lods, sana nagustuhan nyo ang recap. Huwag maiyang mag-comment sa baba, i-like at i-share na rin. Malaking tulong ito sa pagpapatuloy ng ating kwento. Maraming salamat sa suporta, Lods. Kita-kits sa next video. Abangan!